Okay, so magandang tanghali, no? So gospel reflection muna tayo ngayong Latter Sunday. So every fourth Sunday of Lent is what you call God Latter Sunday. So ito yung counterpart nung Gaudet Sunday kapag magpapasko. Ito naman Semana Santa o Holy Week. Tawag naman dito is Latter Sunday. Magalak, no? So ang gospel ngayon parang si Lord nagpagaling ng isang bulag sa Sabbath day o araw ng pamamahinga. Di ba? Kasi sinusunod ng mga Hudyo yung dapat wala ka raw gagawin dahil araw nga ng pahinga yun because God rested on the seventh day. On a Saturday. So, dapat wala kang gagawin nun. Diba? Pero si Lord, nagbigay ng paningin. Diba? Diba? Sinabi na, at dahil doon, yung pinagaling niya sa pamamagitan ng putik, itinakwil ng mga matatanda. Pero naging faithful siya dun sa nagbigay sa kanya ng paningin dahil yun daw isinilang na bulag. Pinanganak na siyang bulag. So, ano ba yung makikita natin na sa araw ng pamamahinga o sa Sabbath day? On the Sabbath day, God look at His creation at parang sinabi niya na ang ganda pala nung ginawa niya. So, hindi ba tama din na si Lord magbigay ng paningin sa araw ng pamamahinga, di ba? Kasi yung mga tao ngayon masyadong literal na alam mo na, di ba? Pero yung kanilang puso hindi naman na ilalagay sa tama. They follow the rules but their heart is not following what they're supposed to follow. Sipin mo si Lord dumura sa lupa, gumawa ng putik, pinahid doon, pinaghilamos niya yung bulag at nakakita. So hindi ba't magandang yun, no? Tapos sinabi na rin ni Father Joel na hindi natin nakikita yung nakikita ng Diyos. Okay. Yung pa yung isa. Hindi natin nakikita yung nakikita ng Diyos. Yung sinasabi nyo, hindi kayo tumitingin sa itsura, sa kalooban. Well, God is the only entity that knows that. Bakit? Sasama ko na rin yung gospel reading ngayon, yung first reading ngayon. Bakit sa dinami-dami ng anak ni Jesse, si David yung napili niya, yung pinakabata. Di ba? Dahil si David, sa lahat ng anak ni Jesse, si David yung may busilak na kalooban. So, God is the only entity who does not look for outside, but yung inside. Sinasabi nyo, hindi kayo tumitingin sa panlabas na anyo, ay kalokohan yun. Kalokohan yun. Sinasabi nyo gwapo yung mga katulad ko o baka nagsisinungaling lang kayo. It's not how the world works today. Maybe sa mga nakaraang panahon pwede, but now malabo na yan. So, di ba? So, pag sinabihan nyo akong pogi, halimbawa, siguraduhin nyo munang nagdasal kayo o nanalangin kayo para i-guide kayo na yung maganda lang talaga yung nakikita nyo. Yung walang halong pang-urat o pambuburaot. Di ba? So, yun lang ang iiwan natin ngayon. So, yun lang po.